Tignan nyo ha. Ito, di ba? First time kong kumuha nito sa OHUS. Binigyan ako, inisyuhan ako. Mayroon akong birth certificate na binigay sa akin, issue galing sa church. Ibig sabihin, Danish citizen ako. Dito ako pinanganak sa Denmark. Pero hindi ko maintindihan kung bakit yung mga tao dito hindi nila ibigay sa akin yung dapat ibigay. Pinagdadamot nila sa akin na maging Danish citizen ako. O, di ba yan? O. Yan, bagay na yan. Kailangan mo pang pagdamot sa isang tao dahil yun ang totoo. At baka magtaka na naman kayo kung sino ang kumuha ng video. Ako yun, ako. Ako ay isang Danish citizen na dapat makuha ko ang karapatan ko bilang Danish citizen. Pero alam mo, sad ako na makita na, oh my God, they treat me like this. Tinitreat nila akong hindi maging na magstay sa country nila, na maging masaya, na kung tutuusin. Isa akong Danish citizen. Naniniwala ako sa sinabi ng lola ko na dito ako at nanay ko na dito ako ipinanganak sa Denmark. Kaya kung nandito man yung, alam mo kung minahal ko man ang Denmark, yung alam mo nandito ako sa sitwasyon na ayaw kong umalis sa Denmark kasi masaya ako, pero gusto kong umuwi sa Pilipinas kasi alam ko na taga Pilipinas ako. Pilipina ang aking magulang. Pero ito yung katunayan, birth certificate na inisyuhan ako na ako ay isang Danish citizen. Danish kasi ito, hindi ka makakakuha ng ganito eh. Kung hindi ka Danish citizen eh. Yung maaano lang sa papers mo ay birth certificate mo galing sa Pilipinas. Pero nung kinuha ko to, nagtaka ako, may katanungan ako na, bakit ako may ganito? Bakit ako inisyuhan ng ito yung birth certificate na parang baptismal certificate na sinasabi. Kasi ito, kapag nakuha mo sa church, so baptismal certificate ang tawag sa Pilipinas. So, ibig sabihin, Danish citizen ako. Pero yung mga Pilipinang ito, dahil sa inggit, hindi nila matanggap na ako ay Danish citizen. At marami din akong katanungan na yun sa online, na yung tatay ko, yung magulang ko naghahanap ng anak niya na nawawala. Pero ako yung anak niya na nabitbit niya sa Pilipinas, tapos bumalik dito sa Denmark, nag-work ng au pair. Tapos nagtaka ako nung nag-asawa ako, nung kumuha ako ng birth certificate, mayroon na akong anak na si Janine. Inisyuhan ako ng ganito. Yan. O, kasalanan ko ba na Danish citizen ako? At kung hindi man ako Danish citizen, karapatan kong umuwi sa country ko. Karapatan kong magkaroon ng tahimik na buhay. Karapatan ko rin sigurong magstay sa country ito ng tahimik, nang hindi ginugulo ng tao. Pero grabe, yung parang alam mo, kinikriticize ka na kung anong klase kang mabait akong tao. Pero yung pasensya ko, na sobrang dami ng pasensyang ibinigay ko sa countering ito, kung bibilangin mo lang, napakahaba ng panahon, napakarami ng panahon na sinayang ko, na ipinaglalaban ko yung karapatan ko na magstay dito, at karapatan din ng anak ko na magkaroon ng katahimikan na buhay. Yung masayang buhay. Pero bakit nang ako yung tinitira nila sa social media na ganito ka, ganyan ka? Oh my God. Minsan, nasabi ko, napaka-unfair ng buhay sa mundo. Napaka-unfair kasi ayaw nila akong bigyan ng fair na yung rights mo bilang tao. Ipinanganak ako sa mundong ito, may rights. Kung kayo may rights na magstay sa country ito ng tahimik, masaya, mayroong trabahong maganda, happy life, yung alam mo yung buo ang pamilya mo, you have rights to go travel, I have rights to. Pero bakit? Ang tanong, alam mo yung pinakatanong ko sa sarili ko,
bakit ayaw niyong ibigay ang katahimikan na gusto ko? Tapos yung income ko sa YouTube, never naman ako naging madamot eh. Alam mo ko, pwede kong i-share kahit pambili ng pagkain nyo. Pero yung hindi ko maintindihan, tinatanggalan nyo ako ng karapatan na gamitin ko ang card ko wherever I go in Denmark. How can I enjoy to stay in Denmark if you deactivated my card? How? Very difficult, right? But you know what? It's very simple problems that you need to help the person if I have a problems or somebody have a problems about like this. Very simple. Gaya ng sinabi nyo, ang Denmark ay yaman na country. Mayaman ang country nyo. Bakit? Dahil nasa top ang tax nyo. Yung tax nyo ay laki na binabayaran ng mga tao. Almost 0.5% ng tax na tinatanggal sa mga taong nagtatrabaho, almost half ng salary nila. Ginawa ko yun, nagbayad ako ng tax. Pero alam nyo yung lahat ng bagay na nararamdaman ko ay mayroong taong nang-aatake sa akin na pinagdadamutan ako sa mga bagay na karapatan ko. Karapatan ko maging Danish citizen dahil yun ang totoo. Karapatan ko na i-enjoy ang buhay ko. Karapatan kong mag-YouTube in legal way. You can get some of that. Of course, I need to pay tax. Yes, because I'm here in Denmark. But you don't have right to remove my rights to use my money because it's my earning money. Besides, lahat ng trabaho na gusto ko sa Denmark, pinagdadamutan niyo ako, remember? Even that I'm a Danish citizen. You remove, you didn't give me rights to work and give me a peace of mind. That's why I make way to make a YouTube because, I heard a lot of YouTuber in Philippines. So many YouTuber in Philippines, they are rich because of YouTube. And then I think, this is the way that I will help my family to be, to have a better life. Kaya pinasok ko ang YouTube. But I didn't expect that I gonna be, my YouTube income is so big. Pero yung mga kwento ng lula ko na dati pa mayaman na kami. Dati pa, syempre anong alam ko, 'di ba? Bata pa ako that time. Umalis ako sa Denmark maybe 7 years old. Do you think that you can remember everything if so many, people around you, especially Filipina, destroy your brain because, they make you crazy? Of course, all of that you can forget. All of that. Many things that I want to remember in my brain that I cannot remember. That, I'm looking and I'm waiting that someone tell me the truth. But the problem is, my family and my mom is scared to tell the truth because so many Filipina listening, so many know about my old history about my old parents. That's why they are scared to say everything about me. But this is the reality of my life, that I'm a Danish citizen, that I experience, criticize. Alam mo yung sinisipa ka kahit saan ka pumunta. Naranasan kong pagtawanan kahit hindi ko deserve. Naranasan kong, almost dying because of poison. Danish ako. Kayo ba kapag nasa ibang country kayo at maranasan nyo kung anong naranasan ko? Do you think you gonna be happy to live in the same country, they holding you in your neck without say anything? Of course, you can find another way to tell everybody that I'm here in Denmark. I experience like this even that I'm a Danish citizen. Hindi ko kasalanan. Hindi ko kasalanan kung hinanap ko
Hinanap ko ang bagay na kung saan ako magiging masaya. But first time na nakarating ako ng Denmark, yes, I experienced happy life. Pero yung lately na na-experience ko na, oh my God, ito pala yung pinaka-worst na experience na mararanasan ko na ah, yung buhay na lahat ng lungkot, lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, bit-bit mo. Bit-bit mo dahil yung mga tao sa paligid, mga Pilipinong na-meet mo sa paligid, punong-puno ng inggit sa sarili. Kailangan ko bang mag-suffer dahil doon? Oo, nagkaroon ako ng YouTube. Naranasan kong, alam mo naranasan ko yung pinaka-worst na experience dito. Bakit? Kasi sa Pilipinas, malaya ako eh. Lumaki ako, natandaan ko, nung kabataan ko mula Maynila lang. Pero yung past na nandito sa Denmark, yung mga parents ko, siguro maaaring yung pamilya ko, my family didn't remind me everything about my past, especially when we are here in Denmark. Because it's a worst, pinaka-worst na naranasan namin. At yun siguro yung bagay na gustong i-erase ng parents ko. Tapos nung nag-apply ako, sabi ko gusto kong itry na pumunta ng ibang country, sabi kong ganun. Because I want a better life, sabi kong ganun. Pero hindi ko ini-expect na, alam ko na yung Kandari na apelyido, ang Kandari na apelyido ay isang lugar sa Antique. Kaya doon ko naisip na Kandari ako. So, ibig sabihin mayaman kami. Maraming mga questions sa utak ko na gusto kong itanong sa nanay ko. Pero yung tanging may sasabi lang ng nanay ko ay mayaman talaga ang side ng aking magulang, sabi ng nanay ko. Pero alam mo yung yung short story lang kasi ayaw niya sigurong malaman ko lahat kasi ako yung tipong tao na kapag may gusto akong alamin, inaalam ko. Parang napadpad ako sa country ito na nalaman ko yung story ng buhay ko in my own way. Kasi ayaw ng magulang ko siguro na malaman ko ang totoong kwento ng buhay namin kasi naranasan nila ang hirap ng buhay. Kaya pinipilit nilang itago sa akin ng mga bagay na yun. Kaya yung tungkol sa wealth, yung nanay ko, sasabihin niya, hindi siya interesadong makialam kasi magulo. Ngayon ko na pagtanto, ngayon ko na lang nalalaman na kaya pala ang gulo-gulo ng buhay ko. Sumabak ako sa gulo ng buhay dahil yung taong nasa paligid ko pinagdadamot. Malaman ang katotohanan. Kung ang pamilya ko mayroon siyang hinahanap na mga anak, lihim din nilang itinatago sa akin ang katotohanan kasi magulo nga talaga. Na-achieve ko ang mga bagay na gusto ko ma-achieve sa buhay. Pero naranasan ko pa rin ang worst ng estado ng buhay ko ngayon. Sabi ko, worst, bakit? Kasi may pera ako pero hindi ko nai-enjoy. Dahil ang tao nasa paligid ko, sila ang gustong mag-enjoy. Alam mo kung ano ang gusto ko ngayon? Gusto ko maranasan ang mga anak ko. Ang mga bagay na kung anong mayroon ako, gusto ko i-enjoy naman nila. Hindi yung puro stress na lang. Kaya ako nagpasya na gusto kong umalis sa country ito. Oo, nagbibideo ako ng happy. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi mula nung napadpad ako sa Denmark, parang short lang yata na story na maalala ko naging happy ako sa Denmark nung kasama ko ang mga kaibigan ko sa Copenhagen, sa Belbek. Pero
Lahat kasi yun, puro mapapait. Nasabi ko na nag-YouTube ako, gusto ko, alam mo yung maging happy naman ang buhay. Maging inspirasyon ng mga taong nasa paligid na hindi pala kailangan sambahin ng pera. Kahit gaano kalaki ang pera mo, pag namatay ka, hindi mo naman kayang bitbitin yun. Kaya hindi mo kailangan maging selfish. Kaya gusto kong umuwi ng Pilipinas para maranasan kung, alam mo yun, buong buhay ko. Buong buhay ko, wala akong ginawa kundi magsikap, magtrabaho, para sana, sabi ko, maranasan ng pamilya ko na maging, alam mo yun, maginhawa ang buhay, pero nandito ako sa sitwasyon na ito kung hindi ko alam, hindi rin nila alam kung paano nila ako iligtas dahil ang nasa paligid ko ay lagi akong, alam mo yun, gusto akong patayin dahil sa pera. Kaya sabi kong ganun, no, ang pera pala, sabi kong ganun. Masasabi mo na, yung tao, ay sorry, yung tao ginagamit sa kasamaan. Bakit? Dahil yung mga taong sakim, yung mga taong alam mo gusto nila sila lang ang mayaman, sila lang ang makaranas ng maginhawang buhay. Gusto nila mag-create ng gera kaysa sa katahimikan. Sorry. Kaysa sa katahimikan. Pero ako, ano ang sabi ko? Pag ako yumaman, sabi ko gano'n. Magdodonate ako sa church kung paano ko paayos ang simbahan, lalo na sa Santa Cruz. Magbibuild ako ng simbahan kung saan, sabi kong gano'n. Maging maganda ang church sa Santa Cruz. Gusto ko bigyan ng tulong ang mga bata na nakakaranas ng, alam mo niya, manlimos sa lansangan. Kasi wala silang pera, yung parents nila walang trabaho. Tapos nung, alam mo yung, nagkaroon ako ng pera sa YouTube, totoo yan, hindi ako nagdadrama. Sabi ko, ang una-una kong tutulungan, yung mga kababayan ko na, alam mo yun, tuwing magbaha, binabaha din sila, may mga baby, nauulanan, may bagyo, kapag may bagyo, wala silang masisilungan. Pero alam mo yung mga Pilipinas sa paligid ko, dito sa Grino, gusto nilang kunin yun. Gusto nilang kunin ang pera na income ko sa YouTube. Alam mo, nakakainis, ano? Alam mo kung ano yung nakakainis? Mayroon kang plano para sa mga taong mahihirap, pero sinisira nila ng sinisira. Mga bagay na, alam mo yun, gusto mo, hadlang sila sa gusto mong gawin. Kaya gusto kong umalis sa countryng ito para maranasan ko yung maging masaya. Kasi hindi naman lahat ng oras puro pera lang. Siguro dahil dito sa countryng ito, nabuhay sila ng, alam mo yung kanya-kanya lang sila. Yung pagtatrabaho sila, nakatutok sila sa trabaho, pero yung income nila kanila lang. Tapos ako, ang plano kong gustong gawin sa buhay, yung i-share ko yung blessings ko. Kasi, di ba, aanin mo yung maraming blessings kung nakikita mo sa kapaligiran. May mga taong nagugutom, may mga taong yemlos, yung walang bahay, yung tinatawag na yemlos. Alam mo, sa tuwing nakakakita ako noon, nagtatanong ako, bakit may mga taong ganun sa ibang country? Europe na to, nakakita pa ako ng ganyan. Pero yung case ko, yung naranasan ko ngayon,
Ganun pala, naranasan nilang maging ganun kasi pinipilit silang tanggalan ng karapatan sa sarili nilang wealth, sa sarili nilang pera. Kaya alam mo yung may narinig ako, alam mo yung mga ganyan, sabi niya ganun. One of the Danish person said that, you know what, people walk on the street like that. Why they choose to be like that? Because they like. But you know what? Based sa experience ko, pinipilit pala talagang tanggalan ng karapatan. Kasi sabi niya ganyan, mayaman yan sila. Akala mo ganyan-ganyan lang pero mayaman yan sila. So, ibig sabihin, tinanggalan sila ng karapatan na magkaroon ng sariling bahay kahit na mayroon silang pera pambili ng bahay. They have rights to, use their wealth to build the luxus house. Kasi naranasan ko na. Ganyan pala dito kapag mayaman ka. Tinatanggalan ka ng karapatan sa sarili mong wealth. Kasi ang mga gahaman ay yun ang gustong mag-enjoy. Sorry to say this, pero how many years I live in Denmark? Alam ko na kung ano ang sistema dito. Kaya yung Danish na yun, napaka-honest siyang sabihin na yan, akala mo ganyan lang yan. They walk on the street without house. They are very rich person. Very rich. Kasi yun ang gusto nila sa akin. Nung na-achieve ko na yung gusto ko ma-achieve sa buhay, tinatanggalan ako ng karapatan sa sarili kong pamamahay. Na itong bahay na ito, sa totoo lang, napakasimpleng bahay lang to eh. Pero yung mga na-build ko sa pamamagitan ng pera ko at sa tulong ng asawa ko na si Mark Anners, alam kong napakagandang bahay pero pilit na pinagdadamot sa akin ang katotohanan na this is your house, Rogelia. You have right to move to the nice house. You know what? If I have a choice, of course, I will choose the nice house. The important is silent life, that I can have a better and normal life. Pero ayaw nilang ibigay sa akin. Bakit? Kasi lahat ng mayroon ako na pinapangarap nila, gusto nilang kunin sa akin. Kaya yun ang gusto nilang gawin sa akin. Patayin ako. Patayin ako kasi gusto nilang makuha kung anong mayroon ako. Pinipilit ng side ni Mons, Ametsbel, ang mga bagay, tanggalin ang anak ko. Hawakan kami pariho sa liig para makuha kung anong mayroon ako. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat at hindi ko na kailangan magtanong sa magulang ko. Kasi ako yung tipong bata noon na marami akong gustong tuklasin sa buhay. Marami akong katanungan pero matipid ang sagot sa akin ng magulang ko kasi napakagulo pala talaga ng buhay. Kung anong buhay mayroon ang naranasan ang parents ko mula sa kalula-lulahan ko. Na gusto man nilang ipaglaban kung anong mayroon sila na wealth, na kayamanan, na sobrang laki. Buong mundo buong mundo. Pinipilit din silang tanggalan ng karapatan. Pero this time, anong sabi ko sa mga anak ko? Kukunin namin kung ano ang mayroon kami. At yung mga taong mabubuti sa amin at pinipilit kaming iligtas, ay isi-share namin, tutulungan namin magkaroon ng shelter, magkaroon ng bahay. Ayun yung bagay na yon ay alam kong para sa akin maliit na bagay lang yon, pero sa taong matulungan ko, malaking bagay yon. Kaya yung mga taong sumisigaw sa akin ng bugak, yung alam mo yung imbils ba yun sa Danish? I cannot remember, I'm the type of person that I need to focus in English because I know that English is international language.
But if I speak Tagalog now because I know that so many Filipino can translate correct my sentence. Kaya mas gusto ko na Tagalog sa YouTube kasi I know that YouTube they can make translations, text translate. Pero alam mo kung ano yung iniisip ko ngayon, umalis sa countering ito. Pero bago ako umalis, gusto kong hanapin ang anak ko kung safe ba siya. Kasi June 19, tinanggal sa akin ang anak ko. Pero alam mo, yung aalis ka pa lang, pupunta ka ng highway, ini-stress ka na nila ng ingay ng sasakyan. Tinatakot-takot ka na nila. Pero alam mo, hindi lang takot eh. Ginagawa nilang shooter head ang aking ulo. Shooter head ha? I feel it that someone shoot me using silent gun. Pero alam mo, I'm still lucky because I'm still alive. Why? God protect me. God remove that bullets in my head. That's why I'm still alive. You know why yesterday I make video that I'm happy because I cannot continue that always, show to people that, I have a worse life. I want to show them happy, to inspire, but it didn't mean that I don't want to move. I want to move away to this country, to have a silent life. Kaya panawagan ko sa lahat ng mga Pilipino, for sure mga family ko na gumagawa din sila ng way kung paano ako iligtas sa countering ito. Nandito pa rin ako sa Grino, sa Hornslet Alley, number 12, Grino, Denmark. At hindi ko kailangan hindi ko kailangan i-hide. Kasi sabi nila kailangan kong i-hide yung place para hindi ako mapahamak. Pero napapahamak ako sa countering ito eh. Alam mo kung sino ang nagpapahamak sa akin? Ibang Danish din. May mga Danish na mababait pero marami ang siraulong hindi nila kayang kontrolin. Totoo yan. Bakit? Sa pamamagitan ng siraulong mga Pilipina. Alam nyo na, yung black magic na sinasabi na gusto kang patayin behind your back. Naranasan ko talaga. Kaya pala sinabi ng kuya ko noon, Nane, pupunta ka ng Europe, be sure na you can manage self. The important, you know how to walk alone without asking anybody's help. Kasi naranasan ng kuya ko pero pinipilit niyang, alam mong huwag sabihin ang detalye ng buhay namin kasi maraming Pilipinong nagmamanman sa amin at alam ang buong historya ng buhay namin. Kaya sa lahat ng mga Pilipinong nanonood ngayon, isa lang ang gusto kong gawin. Ang mahanap ang pamilya ko, umuwi akong safe, at pagkatapos nun, aayusin ko ang Pilipinas kung ano ang pangangailangan ng mga Pilipinong mahirap. Kasi galing ako sa hirap, nasabi ko, lahat ng hirap naranasan ko. Totoo yan. Nagsikap ako dahil, alam mo yun, naging inspirasyon ng buhay ko ang maranasan ko lahat ng hirap. Pero never akong nag-isip ng pumatay ng tao dahil gusto kong kunin at nakawin kung anong mayroon siya. Bagkos, ang hirap ng buhay na naranasan ko ay isang inspirasyon sa akin na tumayo sa sarili kong paa, mag-isip kung paano mag-earn ng pera in a nice way, in legal way, not to destroy other. Kaya sa pamamagitan ng YouTube na ito, gusto kong manawagan sa lahat ng mga Pilipino ang alam kong may mabubuting loob, alam kong gusto akong iligtas. At ngayon iniisip pa rin akong iligtas. Sana gumawa kayo ng paraan kung paano ako tanggalin sa Grino. Kasi tinanggalan ako ng karapatan na magkaroon ng driver license. How can I travel if they close my account? They close. How? Kaya please, ngayon, magbibideo ulit ako.
at paulit-ulit na magbibideo, alam kong nakikinig lahat ng mga Pilipino, lalo na ang family ko. Yun lang po. Ano oras pa lang dito sa Denmark? Gabi pa lang. Salamat. Salamat sa mga nakikinig. At sana kung saan man ang mga anak ko, sana ligtas sila. Mga pamangkin ko, pamilya ko, buong pamilya ko. At yung mga taong tumutulong sa akin, sana ligtas sila. At alam kong God is always there para proteksyonan kami. Thank you, Lord, sa lahat ng mga proteksyon na ibinigay niyo sa amin. Pero itong bahay na ito, alam niyo kung bakit mahal na mahal ko to. Kasi ito yung bahay na kumatok si Lord. Kung ako ba, sabi niya ganun, kakatok ako sa pintuan mo, pagbubuksan mo ba ako? Sabi ko, oo Lord, sabi ko ganun, bubuksan ko yung pinto, pumasok ka. Kaya itong bahay na ito, ramdam ko nandito si Lord. Nandito si Mama Mary, nandito si Haring Samuel kung paano ako binibigyan ng kapangyarihan bilang albularyo para, alam mo yun, gamutin ang sarili ko dahil ultimong doktor, tinatanggalan akong karapatan na pumunta ng doktor dahil alam mo yung nagpapanik ka, nagni-nervous ka kasi naranasan mo kung paano ka bigyan ng poison. Yung nasa utak ko, mayroong taong gustong iligtas ako pero yung takot ko na maka-encounter ng taong gusto akong patayin. Kaya ayun yung nervous. Alam mo yung alam mo ngayon, sabi ko, lucky pa rin ako kasi kaya kong gamutin ang sarili ko. Kaya kong tanggalin ang bullets sa ulo ko kapag binigyan ako ng silent gun ng tao na gustong pumatay sa akin. Naranasan ko yan. Naranasan ko na, sumakit ang ulo ko. Akala ko'y ordinary headache lang. Pero alam mo nung nandoon ako sa taniman ng mais, doon ko talaga na naisip-isip na mayroon talagang gun shooter na gustong pumatay sa akin. Pero I'm so lucky that God protect me all the time. Kaya sabi kong ganun, thank you Lord. Thank you kasi pinipilit niya akong iligtas. Kung ano man ang misyon ko sa buhay, kung bakit pinipilit niyo akong iligtas, sabi ko, ibibigay ko ang best ko. Bilang Christian, ibibigay ko ang best ko. Kaya yun ang gusto kong gawin pag ako'y umuwi ng Pilipinas. Kung kailangan kong ikutin ang buong Pilipinas para makita ko kung anong pangangailangan ng tao, gagawin ko. Yun lang. Salamat. Alam kong madaling araw na sa Pilipinas. Good morning, Philippines, at mabuhay, Pilipino. Kung anong mayroon tayo sa Pilipinas, proteksyonan nyo ang Pilipinas kasi alam mo, mayaman talaga ang Pilipinas. Kaya yun ang gustong gawin ng mga taga-ibang yan yung mga M na yan, sinasabi ko. Gusto nilang mag-create ng gera kasi gusto nilang kunin ang Pilipinas. Alam ko maraming Pilipinong nakikinig. Maging alerto kayo sa Pilipinas. At sa mga taong pumapasok na turista, kontrolin nyo muna. Hanggat hindi ako umuwi ng Pilipinas, hanggat hindi ako safe, please, control them. Kasi hindi ko rin kayang kontrolin lahat ng mga taong nasa paligid na gumagawa ng gulo sa buhay ko. Pero, alam ko, kapag niligtas nyo ako, ligtas tayong lahat. Yun lang. Salamat.